Hello guys! Kamusta po kayo? Magbabahagi po ako kung paano po magluto ng 4-in-1 bilao na siguradong papatok sa inyo, kaya tapusin po ang video hanggang sa dulo para makapagluto na din po kayo para sa darating na Pasko at bagong taon. Umpisahan na po natin at ihanda na ang sangkap para sa 2 layer kutsinta. Salain po natin ang all-purpose flour, kasunod po ang cassava flour. Kapag nasalan po, ilagay ang brown sugar, lye water at tubig, haluin itong mabuti at salain ng ilang beses para makasiguro pong walang buo-buo. Isalin po ito sa pan na gagamitin para hindi po ito manikit. Pahiran po ito ng mantika, ako po ay gumamit ng high-grade plastic. Kung ayaw niyo naman po ng ganyan is pwede po magpahid na lang ng mantika. At bago po ito ibuhos o isalang sa steamer, kailangan po na haluin po ulit ang mixture at siguraduhin po na nakapagpakulo na po ng tubig. At isalang po ito sa low-medium heat. Habang nakasalang po, gawin na po natin ang second layer. Gagamit po tayo ng malagkit powder, brown sugar, lye water, tubig at aswete para mas matingkad ang kulay nito. After 15 to 20 minutes, mag-toothpick test po tayo. Kapag okay na po, ilagay na po natin ang second layer. Steam po ulit hanggang sa maluto. Proceed po tayo sa pangalawang kakanin, ang special puto cake. Salayin ng cake flour, lagyan po ng asukal, baking powder at asin. Haluin, ilagay na po ang tubig at haluing mabuti. Unti-unti po ang paglalagay ng tubig dahil may ibang flour po na matakaw sa tubig. Kapag okay na po, iset aside dahil gagawa na po tayo ng merang 6 na pirasong puting itlog po ito. Kapag gagawa po tayo nito, siguraduhin po na tuyo ang lalagyan. Wala po kahit anong pumatak na tubig po dito. Pasensya na din po kung bakit nailagay ko po agad ang cream of tartar. Kaya dahilan din po ito kung bakit medyo natagalab po na mag-stiff peak ang aking merang. Habang binibit po, dahan-dahan din pong ilagay ang asukal. Then, kapag stiff peak na po, ilagay na po natin ito sa flour kanina. Cut and fold lang po ang technique sa paghahalo. Isalin na po ito sa pan na paggagamitan. Sakto po ang reseping ito sa 12-round pan. Lagyan po ng grated cheese at maayos po nating ilagay ang itlog na maalat sa ibabaw. Dagdag ganda sa ating puto cake ang madaming toppings, kaya wag po tayo magtipid para lalong dumami po ang customer. 2 itlog na maalat lang po ang nagamit ko. After that, steam po natin. At lagyan po ng cheesecloth or tela ang takip po nito. At eto na po ang ganda po ng outcome ng puto cake. Proceed na po sa pangatlong recipe. Hugasan pong maigi ang malagkit na bigas at lutuin po ito gaya ng sinaing. Sa isang kawali, lutuin po natin ang gata, ube flavorings at asukal. Kapag kumulo na po, ilagay na ang isinaing na malagkit na bigas kanina. Sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy lang po sa paghalo hanggang mangalay ang leki-leki, hahaha, charot! It is one of the more popular Filipino kakanins or rice cakes, and perhaps the easiest to cook. Traditionally, it is cooked in large woks over a low fire. Ang palatandaan ko po na kapag luto na po ito, makikita mo po na lumalabas na po ang langis sa gilid gaya po nito. Nagpahid po ako ng margarine sa pan, pwede rin po ang langis ng latik para mas mapadali po natin ang pagtanggal mamaya. Habang mainit pa po ang biko, ay sinasalin ko na po ito sa pan para madali pa din po spread. Lutuin naman po natin ang yema toppings nito kung saan meron po akong 6 na egg yolks. Isang can po ng evap milk at isang can po ng condensed milk. Any brand po ay pwede. Wag pong iiwanan ang paghalo dito, tuloy lang po hanggang sa lumapot at pwede na pong ilagay sa ibabaw ng biko. Ang toppings na ito ay nagamit ko sa 12 pan at isa mailit na pan. Pwede din po ito sa isa pan lang kung gustong makapal ang yema. At habang ginagawa po natin ang yema, dapat po ay naka-preheat na po ang ating oven. Tsaka po natin ito isasalang. And it's done. Mag-aayos na po tayo sa ating mga bilao. I-divide po natin sa 4 ang bawat kakanin at i-arrange po natin. Gaya po ng makikita niyo po sa video, ito po ang puto cake. Ganito din po ang gagawin natin sa kutsinta. Sa 4 na klase po na ginawa natin ay ito po ang pinakamadaling tandaan at gawin at hindi po ako napapalpak dito. Sunod po ang ube biko yema. Ito naman po ang madami ang proseso pero ito po ang pinakamasarap para sa akin. The term biko traces its origins to the Chinese influence on Philippine cuisine, originating from the Hokkien words bi, rice, and ko, cake.
Ang atin pong ikaapat na kakanin ay ang maha blanca, kaya magluto muna po tayo ng latik. Pakuluan muna po natin ang gata, evap milk, condensed milk. Maglagay din po ng tubig at asukal. Bago po sindihan ang apoy ng kalan, tunawin po muna ang asukal. Maglagay din po tayo ng cream corn or whole corn. At sa ating pampalapot, magtutunaw po ako ng cornstarch na may tubig or gata. At kapag kumulo na po ang pinakuluan natin, ay dahan-dahan po natin ilalagay ang cornstarch na tinunaw na. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paghalo hanggang sa ma-achieve po natin ang tamang consistency na gusto natin. Maha Blanca traces its origins to Spanish colonial influence in the Philippines, where it evolved from traditional Spanish desserts like flan and custard. The word maha is derived from the Spanish term maja, which means elegant or refined, reflecting the sophistication of this.